Ni Jose, Si Jose? Assistant Secretary Jose Clavano, isa itong pagsuway sa utos ng Pangulo noong Enero sa mga law enforcement groups na huwag makikipagtulungan sa investigasyon ng ICC kaugnay sa madugong drug war ng Duterte administration. Sinabi ni Jose, Si Jose? malinaw ang pahayag ng Pangulo na walang jurisdiksyon ang Pilipinas ang ICC. Mula nang kumalas tayo noong 2019, kaya ang sino mang makikipagtulungan dito ay maaaring kasuhan ng gross neglect of duty Ayan. at disobedience to authority. Hindi pala. Isyu ng bayan. Isyu ng bayan. Dos por dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. Dos por dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por dos. Walang sinasamba pale, maniwala ka. Dos por dos. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. Dos por dos. Dos por dos. Hi. Maganda morning. Bedroom voice. Yes, kagigising ko lang. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Totoong Friday na ba ito, kumbatsero? Yes. Aba, oo nga, no? Pati ikaw, nalilito ka na. Kayo ba'y nalilito rin? Pero wag kayong malilito kapag tunay na Friday. Dahil, gaya na nga ng sinasabi namin, may konting sipa yan. May konting pitik yan sa pakiramdam natin. Saan ba lakad? Saan ang punta? Sa Ambang Beach Resort kayo pupunta. Yung mga taga Metro Manila naghahanap lagi yan, yung malapit lang, kumbatsero. Totoo. Batangas, ayan, Dito sa Cavite. paligid. Magugulat ka kung batsero dyan sa Rizal. May mga, dito lang sa San Mateo. Pero walang beach dyan. Walang beach Swimming dyan. pool. Swimming pool lang. Hindi, meron dyan sa Montalban, yung yung Wawa Dam. Yung yan, maamod dyan sa Rodriguez hanggang may hindi bagay, San Mateo ang daan mo ron. Sa San Mateo ang dinadayo yun, yung lugar na yan. Sa ibang parte ng Rizal, dyan naman doon sa Tanay. Yung yung ilog doon. Meron ding sapa doon na mahaba. Yan sa Tanay, pinupuntahan din yan, kumbatsero. Napuntahan ko yan dati. Yan, napuntahan mo nga yun ano ba dati. pangalan yung mahirap lang puntahan? Oo, meron pa kasing yun, may mga trekking na ginagawa diyan. Ayan, pangalan doon sa lugar na yun. Kaya ako pinuntahan yung kumbatsero dahil ikinover ko, gumawa ko istorya sa mga batang ang layo ng nilalakad sa pag-aaral. Papunta sa eskwela, tatawid pa ng Batis. Ayun, tama. Yun Tumatawid na yun. ng Batis na napakadelikado lalo kapag panahon ng tagulan. Ayun, Pag ganitong summer, summer. Ayos na pagtawid sa Batis. Puntahan yun. At may parte doon na talagang natitira at may malalim-lalim pa para lango yan. Pero pag tagulan naman, naku po, lumalalim ng gusto ang lugar na yan at maraming mga tinatangay tulad ng mga nakaraang malalakas na bagyo, maraming mga tinatangay na mga kabahay. Hindi ba Daraitan? Daraitan. Hindi ko talaga, hindi na ako makakatulog noon kung hindi ko maiisip. Tama, sa Daraitan. Daraitan. Tapos pag akyat mo pa sa gawin-gawi doon ng Marilake. Ayan, yung mga susunod pang mga bayan dyan, Tanay, Pililya, tapos boundary na ng Laguna. Ayan,
Doon sa Napakaganda Pililya, po dyan, oh. ando naman yung electric pan na Malaki. pagkalaki-laki. Ay, tama ka, kumbatsero. Yan yung Oo. pinagmamalaki ni Kuya Eric eh. Oo. Sabi niya, hindi na ako kailangan pumunta na Ilocos. Dahil? Sa Banggi. Oo. Para makakita ko ng malalaking electric fan. Diyan Oo. na lang sa Pililya. Sa Pililya. Oo, yung Windmill. dyan sa Pililya. Tapos pag ikot mo, Laguna na. Akit ka ng Santa Maria, Laguna, kumbatsero. Ay, maganda yun. Medyo Yung- malamig-lamig yung Malamig. lugar na yan. Andyan na po ang lugar ng Lanzones. Oo. Andyan na po yung yung Ang dami ng kumbatsero, commercial establishments dyan sa along Marilaki na yan. Oo. Ang dami ng mga Pero sana nakapwesto naman dyan. maingatan Oo, di sana ba? maingatan, tandaan nyo kapag ka may establishment, ang isa sa pinaka challenge ay ang waste disposal. Ayun, no. Waste disposal. Sana naman kung meron man po mga establishments diyan po sa mga parting mabundok na yan, ay nababantayan din ng gobyerno ang waste disposal ng mga establishmentong ito. Yan, dyan sa parte na yan ng Marilaki na nagdudugtong ng Rizal, tapos parte ng Laguna papuntang Quezon doon sa gawin na ng Infanta. Ayan, Ang gandang alternative route niyan kumbatsero. Oo, totoo 'yun. Kung gusto mo yung mapulo, Merong scenic. Scenic. Scenic route. Oo, papunta ka ng Quezon, diyan sa may Infanta, ang dami Real, yan. Polillo na yan, papunta kang Polillo. Oo. Aba, yan Ang ang ganda punta ng nyo. lugar yan. Bundok ang dadaanan mo. Ayun, Mayor Cindy, ano nga alam ng mayor ng Santa Loper. Maria? Loper. Cindy Loper. Loper. Ayan, hindi, Carolino. Tsaka si Attorney Tony Carolino. Uy, kumusta nga pala yung Tony Carolino, Attorney Congressman. Tony? Kumusta ba yung babag ninyo diyan nung nakaupong kongresista? Na-approve kumbatsero. Ang huling balita ko doon may recount Tapos Ganun. na ba? Ilan ba lamang yan? Palagay ko may late lang lamang Wala yatang 20 kumbatsero. Sino ba kalaban niya? Si Congressman Agaraw. Si Oo. Benji? Hindi, anak yata. Parang babae. Anak na babae. Yun yata yun. Tingnan mo nga naman. Basta no hitting below the belt. Yun, okay lang yan. Alamin natin at balitaan nyo kami kung anong mga kakahihinatnan. Pero maaga yan. Isa yata sa pinakamabilis na nadesisyonan yan para simulan ng recount kumbatsero ng House Electoral Tribunal. Mainam po yan. Kasi kung naaalala nyo, yung Congressman Lanot nung araw, dyan po sa Pasig. Yun, tama. Nung nagdesisyon yung House Electoral Tribunal, isang araw na lang ang natitira. Kaya isang araw lang ho nakaupo. Isang araw na lang nakaupo. Yung pong totoong nanalo. Yung totoong nanalo. Kaya dapat mabilisan talaga yan para napapaupo ang tunay na nanalo. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Pero ito warning ho ng Department of Justice, ulitin natin sa mga pulis, Ayan. mga taga-gobyerno na makikipagtulungan daw sa ICC. Meron palang kaso yan. Ano yung mga binanggit mong kaso kanina, kumbatsero? Hindi basta-basta kaso to, kumbatsero. Ito actually pwedeng ikatanggal sa serbisyo Oo. Ito pong gross neglect of duty Ayan, oo. at disobedience to authority. To authority. Hindi, pero klaro naman ilang beses na nga sinabi to ng Pangulong Bongbong Marcos publicly. Oo. Ang sinabi po ng Pangulong Bongbong Marcos publicly Oo. ay walang Wala. jurisdiction ang ICC sa Oo. Pilipinas. Kaya kung kayo'y taga-gobyerno, Oo. pati ba elected, kumbatsero? Mananagot ba rito pati elected? Taga-gobyerno sila. Ay mananagot daw ho kayo. Kaya yan ang banner story ho ng mga pahayagan ngayon. Ayan, Ayan. Philippine DOJ, Star. PNP, warn versus cooperation with ICC. Yun. Dalawa pala silang government agency na nagbabala Oo. Pati PNP mismo. At pati PNP mismo sa kanyang mga sariling Sa kanyang mga sariling tauhan. Ito rin, ang Philippine Daily Inquirer. Sabi daw po ng DOJ, cops who will help ICC probe face raps. Ayun. Acts. Mga pulis. Dahil sa pagbubunya. Ayan.
sa expose ni dating Senador Antonio Trillanes, meron daw mga pulis, ilan yun? 50. Meron na raw 50 mga pulis ang nakipagtulungan na sa ICC. Sino yun? Totoo ba yan na Senator? Pakitawagan nyo nga si Senator Trillanes. Si Mayor. Si Senator, dating Senador Antonio Trillanes. Kung siya ba, saan niya ba nahagilap yan? Yang totoo ba yan? O yan katang isip lang ba yan? O fake news yan. O fake news yan at walang katotohanan. Jerry Anthony Oras po natin. Achi, Mr. Jelom Tang, Lakyam Chap. Chap si Hun, ayun. Yon. Hindi pala, sa pala, 13 pa. Lakyam Chap sa Hun, 6:13 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. This time check is brought to you. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Friday, Abril 26, 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Focus crime sa bansa bumaba ng halos 20% sa nakalipas na 4 na buwan. Termino ng mga kontraktual at job order sa gobyerno, pinalawig ng Pangulong Bongbong Marcos. Department of Energy sa publiko. Department of Energy nagsabi sa publiko, pagdedeklara daw ng power alert sa 3 pangunahing grid sa bansa, masusundan pa. Aba, para palang nagpaparangalan pa ang DOE sa lagay na to. No? Pinagmalaki nyo Pinagmamalaki pa. Ha? Masusundan pa yan. Tapos inayos pa yung damit na gano'n. Ha? Ay, nako. Kumpanya na nag-aalok ng trabaho sa Canada, pinadlock ng Department of Migrant Workers. 2 sa 19 na nasunog sa parking lot ng NAIA, posibleng pinagmunaan ng sunog. Halos 50 street dancers hinimatay sa tindi ng init sa magkahiwalay na lugar sa Negros Oriental at Lanao del Norte. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baja. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. Sa atin muna ang good news. Bumaba ng halos 20% ang bilang ng mga focus crime mula Enero hanggang Abril ngayong taon kumpara sa katulad na panahon noong 2023. Ayon kay Police Colonel Jane Fajardo, nasa 19.5% ang ibinaba ng tinatawag na focus crimes. Ano ba itong mga focus crimes? Ano ba yan? Kung ito ba tinatanong ninyo? Ito raw po. Ipinaliwanag na rin kaagad ni Colonel. Ito raw po yung murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft at carnapping. Bukod dito, sinabi ni Colonel Fajardo na mas marami rin ang mga suspect na natukoy, naharap sa kaso at naaresto ngayong taon kumpara nung nakalipas na taon. Ayon sa PNP, bumaba rin ang bilang ng mga insidente ng kidnap for ransom sa 43 habang higit sa 32 bilyong pisong halaga ng illegal na droga ang nakumpiska ng PNP mula ng maluklok ang Marcos administration. Alas 6:24 na ng umaga, maayong aga mga pinalangga, bugtang na kamo, gising na.
Inalawig ng Pangulong Bongbong Marcos ng 1 taon ang serbisyo ng mga contract of service at mga job order employees sa mga tanggapan ng pamahalaan Yun. hanggang sa taong 2025. Aba. Napakalaking bagay nito, Laki yan. kumpatsero. Hindi nakakaba-kaba ang Isip-isipin isang mong- contractual employee. Ano yan, hanggang local ba yan o sa national government lang? Ito, basahin natin. Nabatid hanggang December 2024 na lang ang kanilang kontrata. Ngunit, inalawig ito ng 1 pang taon. Ginawa ng Pangulong Bongbong Marcos ang hakbang upang makabuo ng pool of government workers na kwalipikado para sa plantilla position. Inatasan din ng Pangulo ang mga ahensya ng gobyerno na paunlarin ng skills at capabilities ng mga JOs at COS, ito pong contract of service, upang pumasa sa civil service examination. Wala dito sa balita natin ito, pero malamang kasama dito yung mga nasa LGU. Oh, Malamang lang yan ha, ang hula marami. ko lang ha, hindi ko pa masiguro ha, pero pwede nating itanong yan. Oo, at yan ang marami, yung Totoo mga nasa yun. LGUs. Meron din dyan 1530. Kasama kaya yon sa may extend? Sabi siguro nung mga nagpi-1530, hindi namin kailangan ng extension diyan. Oo, dahil Sa sigurado naman kami. Hanggang nakaupo si Mayor. Anli kami. Hanggang nakaupo si Governor. Ayun, nako. Ito, good news wag, to. mahiya-hiya kayo kapag kayo'y 1530. Nako, sus Mariano. Magtrabaho kayo, magbigay man lang kayo ng konting tulong naman, serbisyo sa gobyerno. Di ba? Kung kasi yun yung 1530 kumbatsero, kinukolekta din ng mayor yun Tapos, kinukolekta ng mayor. Tapos, hati lang. Hati. Ayun, yun nga, hati. Yung iba nga, ginagamit lang yung pangalan. Ginagamit na yung pangalan. Yung iba, ghost employees. Yung iba talagang pangalan lang. Walang lang. tao. Yun, kahit pa paano, may mabait na hati. may pinapartehan. May hati. Ano yan? Tupad din ba yan? Tupad? Parang ganun eh. Ay, nako. Samot-sari, ano? Alas 6:26 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indugabos, mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Masusundan pa raw po ang deklarasyon ng yellow at red alert status sa Luzon, Visayas, Mindanao. Yan po ang deklarasyon ng Department of Energy. Sabi po ng DOE, mainit kasi ang panahon. Epekto ng El Nino phenomenon. Gayunman, nilinaw po ni Energy Undersecretary Rowena Guevara na depende pa rin ito sa magiging estado ng planta, na lalo na kung magkakaroon ng unscheduled outages. Yun, uulitin natin. Department of Energy. Department of Energy, kayo ho ang dapat na kumilos. Dapat na-anticipate natin ito, kumbatsero eh. Alam naman natin na ganito ang panahon natin. Tag-ulan at tag-tuyo. Panahon ngayon ng tuyo. Tag-tuyo. Kaya mainit ang panahon. So dapat ready tayo dyan. alam na natin yan. Alam na natin. Ang nangyayari kasi ngayon, kumbatsero, tag-araw. Tag-tuyo. Ay, mawawalan tayong kuryente. Ayun. Ano gagawin? Ano gagawin? Sa next year, ano gagawin? Tapos pag magtutagulan na, yan na. Ay, tagulan na. Panginoon kong buhay ito. Yun, yung mga planta hanggang ngayon ay sarado, hindi gumagana. Nako, gawan na ng paraan. Kung hindi na mapapagana, wag nyo na nga paganahin yan at gumawa tayo ng mga bagong planta na pakikinabangan. Pero kung talagang hindi na gumagana, nakausap ko kahapon si Tatay Bonnie Aporo. Tatay Bonnie. Tatay Bonnie Aporo, dating Police Maynila. Scrap na lang daw natin. Tama. Kung hindi naman pinapakinabangan. Pakilo na lang natin yan. Benta na lang natin. Ng 4 kilo. Pambirang patisyo. Alas 6:28 na ng umaga, na imbag na bigat kada kayo amin na po. Agriin kayo, gising na. Ikinandado ng Department of Migrant Workers ang isang consultancy firm na illegal na nag-aalok ng trabaho sa Canada, kabilang sa ipinadlak ng bagong talagang DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Uy, congratulations, Secretary. Congratulations. Napakasipag naman talaga niyan si Secretary Hans Kakdak. Nung ginawang OIC ng DMW si Secretary Kakdak, maraming natuwa eh. Talaga. Maraming natuwa dahil nakita nila kung gaano kasipag ng tao na to. At yung pagtutok niya, yung puso niya ay para talaga sa mga OFW. Parang sinaniban daw to ni Ateng Tuts Ople. Parang sinaniban. Saka ang kagandahan, yung pagtutok nito parang balita. Hindi natutulog ang balita. 24 oras? Oo.
Secretary Hans Kakdak, congratulations. Pinadlock pala niya ang main office ng Dream Pathway Education and Immigration Services. Bakit naman? Sa Mandaluyong at Bakit tatlo naman? nitong sangay sa Nueva Ecija, Batangas at Pampanga. Sige, ulitin mo na yun. Bakit naman? Dahil eto sa na. illegal na pag-aalok ng trabaho Ayun. bilang entry point sa Dream- permanent residency sa Canada. Dream Pathway, ha? So illegal recruiter 'yan. Oo. Oo. Yun ang totoo namang may mga ganung pangangailangan sa Canada. Pero ito yung siguro hindi siya recognized doon sa Canada, yung nagre-recruit na 'yan. Yung pong mga kababayan natin na talagang gusto nyong magtrabaho sa abroad. Lahat ng klase ng due diligence gawin po ninyo dahil magpapaluwal kayo ng pera. Talaga. Ayun ba, sinasanla yung bahay, binebenta yung kalabaw. Ayan, nasanla ang lupa. Tama. Pag-aralan nyo mabuti. Tsaka bukod dun sa kahit natunay yan kumbatsero, ang dami kong mga kakilala na hindi na lang makabalik. Mga nagpunta ng New Zealand, Australia, Canada, na nagsisisi. Ang sama nung nagsisisi kumbatsero. kondisyon doon. Oo. Kumbaga parang mas masarap pa rin daw kung ikaw naman kumikita rin pa rin naman dito sa Pilipinas. Mas masarap para mamuhay talaga dito sa Pilipinas kumpara doon. Sila kayod kalabaw doon eh. Talaga. Dito ang inuutusan mo yung kalabaw. Ibinenta mo. Ibinenta ni kalabaw. Ngayon siya na ngayon ang parang kalabaw doon sa Canada. Totoo. Hindi. Ito mga kababayan, magtanong po kayo doon sa mga OFW. Maaring yung iba naging immigrant na. Lumipat na doon sa bansang 'yon. Maganda kita eh. Totoo tsaka naman, malamig ang panahon. Pero pag tiningnan niyo po yung kanilang working hours, nako. Tapos po hindi lang isang trabaho minsan, dalawa pa trabaho. Tapos pag-uwi ng bahay, sila pa magtatrabaho. Sila ang magluluto, sila ang maglalaba, dito, sumweldo ka lang ng 20,000, magugulat ka, may kasambahay pa eh. Kaya nga eh. Di ba? May driver pa eh. May driver pa. May hardinero pa eh. Naman, kumbaga, senyorito mga Pilipino pag nasa Pilipinas. Kaya nga eh. Doon, kayod kalabaw. Sila nahihiya na lang bumalik, kumbatsero. Dahil ang paniwala dito sa atin, abroad. Yang si Katonying, abroad yan eh. Ganun ang tawag eh. Abroad yan eh. Ibig sabihin, paldo yan. Saka napunta sa Japan yan. Alam niyo naman, ang Japan. Sagot sa kahirapan. Magandang umaga sa ating mga kababayang OFWs. Love yan! Alas 6. Sa mga sabi pa nga no iba, dito nga sa Pilipinas makinig ka lang sa DCRH, magkakapera ka. Ayun. Totoo yan. Totoo naman yan. Dahil si Malakas Agent X44 andyan sa Pateros. Ayan, sa mga taga Pateros, lakasan nyo na ang radyo ninyo dyan. Lalo na yung sa may malapit sa kapilya ng iglesia. Sa Pateros. Sa Pateros. Kaya si Mayor Joey Medina, baka gusto mo magpa-sticker. May stickering promo dyan at siyempre, mamimigay ng pera. ACS Balita. Nakatutok ngayon ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa dalawang sasakyan na malapit sa lugar kung saan nagsimula ang apoy na mangyari ang sunog dyan sa NAIA Terminal 3 parking lot. Ayon sa BFP, lumabas sa kanilang investigasyon na nangyari ang sunog malapit sa kulay gray na sasakyan at isang itim na SUV. Sabi ni BFP Arson Investigation Chief Fire Superintendent Bayani Zambrano, posible rin na isa sa dalawang sasakyan ang nagkaproblema at pinagsimulan ng apoy. Sa kasalukuyan, inaalam pa ng BFP kung sino may-ari ng dalawang sasakyan habang pinag-aaralan din ang posibleng kaso na kakaharapin ng concessionaire ng parking lot. Samantala, nabatid na 11 mula sa 19 na nasunog na sasakyan ang nakipag-ugnayan na sa Manila International Airport Authority. Wala ba CCTV ron? Dapat na meron. Dapat meron. Tsaka bakit ba parking lot pa lang
Anong tawag doon? Papamanage pa. Papamanage mo pa sa iba. Mukhang, kumbatsero, Diba? mukhang hindi parking lot lang ang nito ang purpose nito doon sa lugar na yun. Sa lugar na yun. Kasi 15 years pala ang kontrata niyan. Tinan mo na. Mukhang merong ibang planong gawin dyan. May tatayo yata, something. Inabot ng pandemic. Ayun. So, kaya in the ganun. meantime, ginawa siyang parking lot para mapagkakitaan muna. Yun ang nangyari. Yung Kasi kung yan. parking lang, sabi ko, ba't naman kukuha ka pa ng concessionaire, parking lang yan. Oo, Kumuha ka lang ng 3 security guard yan, di ba? Tapos sasabihin mo lang, ha? Ano na? Maglagay ka lang ng 50. Basta masungit lang, pwede na. Isang masungit lang na gwardiya, ayos na yan. Siguro nga matanungan natin, hindi lang natin napadetalye, pero matanong natin minsan kay GM Ines, Eric Ines, kung ano ba nga ang ba't ba paupa ng paupa? intensyon ng pagpapaupa. Sa bagay, lahat yan matatapos na dahil yan malalagay na sa control ni RSA. Ninong. Boss, RSA. Dapat tayo dyan. Susunod! Tito Boy! Nako, mga street dancer daw. Pagsayawin nyo ba naman sa gitna na init paano hindi hihimatayin? Nako, mga street dancers, hinimatay. 30 yan. Ayun. Nako po. At mga pribadong ospital nakaalerto na rin ngayon dahil daw po sa pagtaas ng pagdami ng mga pasyente ng heat-related illnesses. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng CS Balita. Alas 6:35. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbatsero? Today is Laundry Day Friday! Yuhu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumitman siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. ACS Balita. Alas 6:41 ang ating oras. Nakaalerto ngayon ang mga pribadong ospital sa posibleng pagdami ng mga pasyente dahil sa mga heat-related illnesses. Ayon kay Dr. Jose Rene De Grano, Pangulo ng Private Hospital Association of the Philippines, dumarami ang bilang ng mga nagtutungo sa emergency room dahil sa naranasang sama ng pakiramdam bunsod ng init ng panahon. Halos 30 street dancers sa Santa Catalina, Negros Oriental ang hinimatay sa gitna ng matinding init ng panahon. Ang mga apektadong individual ngayon ay nasa stable ng kalagayan ay kalahok sa isang street dance competition para sa Pacol Festival ng Bayan. Noong Miyerkules, halos 40 lugar sa bansa ang nakaranas ng mapanganib na antas ng heat index epekto ng El Nino at umiiral na high pressure area sa bansa na nagdadala ng napakataas na temperatura. Samantala, 15 street dancers naman sa 23rd Hugyaw sa Kadagatan o Sea Dancing Festival sa Kauswagan, Lanao del Norte ang nakaranas ng heat cramps matapos mabilad sa init ng walang proteksyon sa loob ng mahigit 3 oras. Papapanagutin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang motorcycle taxi firm na Moveit sa mga paglabag ng rider nito sa kahabaan ng EDSA busway. Yun sa kwan, yung nahuli, yung tumakas pa. Tatakas pa, tapos may sakay. May sakay, yes. May video ba natin? Pakita nyo nga yung video nun. May video tayo nun eh. Paliwanag po ni LTFRB Chairman Chopilo Guadis dahil ang driver ay empleyado ng Moveit, ang kumpanya ay may pananagutan sa kanya at sa aksyon ng rider habang naka-duty at nasa lansangan. Suspension, nako, ang kakaharapin daw po ng Moveit
Tingnan mo na yan, no? Sa kagagawan lang ng isang rider, ayan, ito, hinaharang yan, dumaan sa busway. May sakay, ha? May angkas. May sakay, yes. May angkas. May angkas. May angkas. Itong Move It. Oo, at yung kabilang katabi niya, Joyride. Ayan, pinapara. Ayun, pumasok sa busway. Ayun, hinabol, hinarang. Hinabol po. Ayan, hinabol. Tatakas Tatakas yan eh. Ayan, nakakuyog na siya. Ilang meron pang talagang humarang na sa harap, talagang sasagasaan pa eh. Oo, at mambiran pati so. Ayan oh. Hindi, matutokso talaga dumaan sa busway. Luwag Walang barrier. Walang dumadaan dito oh. Makakag-overtake nga dito. Ayun, huli ka na. Huli ka, Balbon. Huli, ayun oh. Ayun, Move It pala ito. Move It. Oo, kaya pala. Like to move it. Ayun. Suspension daw po ang kakaharapin ng Move It sa unang paglabag habang suspension ng prangkisa kung madalas na magiging pasaway sa EDSA busway ang mga rider nito. Mainit pala ulo ni Chairman. Si Chairman Guadis sabi siguro ngayong napapagalitan ako lagi. Kailangan magalit din ako. Magalit din ako. Napa-English pa eh. Paano? Sa galit ang sabi ni Chairman, we Pong Pagong would coordinate with Move It ay makikipag-ugnayan sa Move It to let them explain para sila ipapagpaliwanagin the riders' actuation ay paliwanag ang kilos ng kanilang driver during his traffic infractions sa kanyang paglabag sa trapiko. Move It management, ang pamunuan ng Move It must be answerable ay for the rider. Ay managot sa kanilang rider. Matindi Isip-isipin mo may sagutin pala ang management yung kumpanya sa kagagawa ng kanilang tauhan. Hindi pwedeng magugas kamay yung management sabihin na hindi. Kung namin yan hindi naman namin empleyado yan Pag nasa kalsada naman yan, hindi na namin alam. Hindi na pwede yung gano'n. Pero magandang policy yun na Chairman Guadis. Tama, ipatupad nyo sa lahat yun. Pati sa bus. Bus. Pati sa mga taxi, lahat yan. Lahat. Basta't binigyan ng prangkisa, kumbachero, binigyan ng prangkisa, dapat ay siyang sumusuheto sa kanilang mga driver yung mismong may-ari ng kumpanya. Ayan, Move It. Ayan ako. Ayan kasi ang hirap pagka apurahang hindi man lang na i-seminar siguro yung rider. Malamang. Hindi pinag-training yung mga rider nila. Hindi katulad ng mga nababalita dun sa magdadagdag pa rin ba? Hindi ba yun ang inaprobahan na yata ni Chairman eh. Patay tayo dyan. Chairman. Metro Manila ngayon. Alas 6:46 ang ating oras. Eto na sila. Metro Manila ngayon. Alamin natin ang sitwasyon sa Kamaynilaan sa pamamagitan ng sunod-sunod na report ng ating mga RH reporters. Unahin natin dyan sa Marikina. Naku po, may sunog na naman pala. Nagkaroon na naman pala ng sunog dyan. RH52, Edniel Parosa. Kami na Edniel! Ciao Jerry at Katunying, sugatan ng ilang miyembro ng isang mag-anak. Sugatan ng ilang miyembro ng isang mag-anak sa sunog na sumiklab sa Barangay Malanday sa lungsod ng Marikina kaninang madaling araw. Tatlo dito sa mga nasaktan ng isinugod sa Amang Rodriguez Medical Center, kabilang ng 50 anyos na ina ng pamilya at kanyang mga anak na isang babae at isang lalaki. Sa panayam ng DZRH News sa Marikina City Rescue, nabatid na pawang minor injuries itong tinamo ng mga biktima dahilan para hindi na magpadala sa pagamutan yung dalawang iba pa bukod doon sa tatlong na ospital. Nagsimula ang sunog sa Levi Street 1:40 ng madaling araw bago ito inakyat sa unang alarma 1:46 ng umaga. Napula ito 2:45 a.m. habang nagpapatuloy pa ang assessment ng Bureau of Fire Protection sa area. Batay sa tala ng Barangay Malanday, umabot sa 7 bahay ang tinupak ng apoy na naka-apekto sa 35 individual. Samantala, Jared Anthony, sinit ko na rin, extended hanggang ngayong araw ng Biyernes ang suspension ng face-to-face classes naman na ito sa lungsod ng San Juan. Ginawa na ng sa Mora ang anunsyo sa harap ng banta ng 44 degrees Celsius na heat index ngayong araw na ito. Ayon sa alkalde, sakop ng anunsyo ang lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa siyudad ng San Juan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo.
Sama-sama tayo, Pilipino. Baka nga raw hindi lang 44 kung batsero eh. Baka. Baka raw umabot pa ng 46 46 degrees Celsius. Diyos Mariano ka. Sa 3 lugar dito sa Pilipinas, kabilang na ang Metro Manila. Napakainit. Ang kaibahan kasi dito sa Metro Manila kung batsero, napag-usapan na natin. Hindi lang dito, pati sa mga urban centers, Oo. yung init ng simento. Talaga. Saka ng bakal at ng mga salamin. Gabi na, ang init pa rin. Ang tindi ng singaw, yung no? singaw. Kaya dapat, lalo na kapag nag-brown out, i-ready nyo na. I-ready nyo na ang gagawin nyo. Anong gagawin niyo kapag katirikan ng araw, biglang nag-brown out? Naku po, mga kaya ano? Oo. Ikaw bang nakikinig sa amin? Halimbawa, init na init nga, katotok sa'yo yung Anong gagawin mo? Oo. Tapos biglang mga alas 3 ng hapon, nag-brown out. Oo. Anong Ikaw, gagawin mo? ano gagawin mo? Ayan. Sabihin Paring mo ba- Ray, ikaw, ano gagawin mo, Paring Ray? Sisigaw ka ba? Sisigaw ka ba ng Cherry Loom? Bakit naman Cherry Loom? Pengyero! Yellow. Sabi ni Paring Ray, SM! Baka nga mapuno ang mga malls natin. Totoo, wag naman Kapag sana, ganon. wag naman sanang abutin ito ang ating mga kababayan. Sus, Mario Jose. Nako, eto na. Nababanggit natin ang mawala ng kuryente dyan sa QC, sa Quezon City, yung nireport ni Val nung isang araw na pumutok na linya. Pumutok na naman kagabi. Yan yung kinukwento nitong habang nanonood sa atin mula sa Beijing, China. Oo. Si Kuya Levi Santos. Kuya Levi Santos, eto pala yung sinasabi mo. Oo, tsaka kagabi tumawag pa sa akin si Kuya Alvin Barros. Tinawagan si Alex Barros sa Canada. At sinabihan na sila ay walang kuryente. May mga seniors pa naman daw sa kanilang bahay. Ano ba nangyari? Alamin natin, RH 5. Metro Manila ngayon. RH 5, Val Gonzales. Coming back. Val! Jerry at Anthony, ang sitwasyon dito sa lugar ay mas lalo pang pinainit dahil sa kawalan ng supply ng kuryente. Dito sa Hanggang ngayon, wala. Wala pa. Sino ba yung mga siga na yan sa tabi mo? Mga siga. Yung mga nagpapaypayang. Ang lalaki ng katawan Nakita mo, Jerry, nakita ninyo, Jerry. Ayan, Nakahubad na lang. Yung mga residente, yung mga bata ang medyo kalunos-lunos yung kalagayan dahil nasa labas ng bahay. Ayun, ang bata pa naman talagang irritable yung mga yan. Totoo. Init ng panahon. Mula pa kaninang alas 4:30 ng madaling araw, ganito na ang sitwasyon dito sa Bunag Compound, dito sa Barangay Apolonio, Samson, Quezon City. Yung binabanggit ninyo kanina ay ilang metrong layo mula rito sa lugar. Yung pinuntahan natin ng isang araw na nagputukan din yung linya. Wirings, yung linya ng kuryente. Mga more or less ay 100 to 200 meters ang layo. Mga 100 siguro ang layo mula rito sa lugar na ito. Kagabi, muling ulit kaninang madaling araw, yung pagsiklab, pagputok ng mga linya ng kawad ng kuryente dito sa Bunag Compound, dito sa Barangay Apolonio, Samson, Quezon City. At ang apektado, Jerry Anthony, nasa 50 pamilya lang naman. 50. Nako po, inang. 50 pamilya lang naman. Ano daw problema? Bakit laging pumuputok na ganyan, nagliliyab? Ayun ang hindi natin alam, pero habang kami nakatayo rito, ilang minuto pa lang ang nakalilipas sa Jerry Anthony, biglang dumating rito. Dumating na. Kanina pa nila inaantay yung lineman ng Meralco. Tinanaw-tanaw yung mga poste rito. Umalis na. Patatanong sana natin, biglang umalis. Umalis. Tumanahon. Pero simula pa kagabi, walang nagpuntang taga Meralco? Tanongin natin doon sa mga... Kasi kagabi pa raw yan Kanina ho bang... kanina madaling araw, Anthony, meron na ho bang pumuntang mga lineman ng Meralco rito? Wala pa po, wala. Kahit isa, wala. 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 Kailan ulit pumutok? Yung kanina lang nagpakita. Yung kanina? Opo. Yun. May nagpakita kasi ilang minuto pa lang ang nakalilipas. Umalis na kaagad, Jerry Anthony. Pero anong oras nawala ng kuryente? Mag-4 po. Yung pagputok ng mag-aalas 4, mga 4 kanina. to 4. Gising na ho ba kayo nun? Nagising ho kami sa sobrang... Nagising kayo, ayun. Tama,
Natuto malalim ang tulog pa ng mga kababayan. Kasarapan ng tulog. Oo po, kasarapan ng tulog ng mga bata. Siyempre kaming mga matatanda, kami po ang nag-ano doon. Nako. Kaya gigising na lang namin sila. Tawagan nga natin si Manong Jo. Si Manong Jo Soldariaga, may-ari ng Meralco. Sige po, ko-coordinate namin sa Meralco. Opo. Thank you po. Nang malaman ang sitwasyon ninyo dyan, bakit pumuputok na ganyan ang linya? Yan yung kasalukuyang sitwasyon dito sa aking likuran. Tingnan mo, Jared Anthony. Talagang sa init ng panahon, maaga pa lamang. Wala pang alas 7 ng umaga. Pag alas 7 pa lang, mainit ng panahon. Dagdagan pa ng kawalan ng supply ng kuryente. Sus Mario Joseph, yan yung sitwasyon ngayon. Responde naman yung mga tauhan ng barangay, ng barangay Apolonio Samson, may daladalang mga fire extinguisher, pero mabuti na lamang at agad na naapula yung posibilidad ng pagsiklab ng isang sunog dito sa lugar. Kung may papakita dyan sa ating RH Television, Jared Anthony, yung naputol na kawad ng kuryente, ang tingin ko, sa tingin ng isang ordinaryong tao, isang kawad ng kuryente lang naman, titingnan mo yung naputol, pero ang resulta, lumpong kabahayan na tirahan ng na more or less ay 50 mga pamilya ang ngayon ay nagtitiis sa init ng panahon at nagpapaypayan ngayong oras na ito. Mula rito sa Bunag Compound, dito sa Barangay Apolonio Samson, Quezon City, Val Gonzales, back to you, Jerry at Anthony. Thank you, Val! Metro Manila ngayon. Merong nagme-message sa atin, si Bian Natividad. Sa madaling araw yan, nagtatrabaho mga Spider-Man. Sabi ganun. Kaya nga. May mga nagja-jumper kasi. Mamaya, i-coordinate natin sa Meralco. Val, dyan ka lang ha. At habang kinokontak natin ang Meralco. Standby lang din kay Boy Gonzales. Nagpunta siya dyan sa Divisoria. Aalamin natin ang sitwasyon ng bentahan ng gulay. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. Dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang Dikit Stickering Promo. Alamin na ang location ng ating roving team. 7:04 ang ating oras. Naku, ang piso pala kumbatsero ay patuloy sa pagbagsak. Naku, nagsara daw ang palitan kahapon 57.78. Naku po, baka umabot ng 58 yan. Ang pinakamababa pa lang naitala na ay pinakamababang halaga ng piso ay 58.19. Naku, di kumakatok na. Kumakatok na, kumbatsero. Yun pala yung November 10, 2022. 58.19. Ngayon ho ay 57.78. Ba't kaya? Ba't ba bumababa ang piso? May kinalaman ba yan sa away ng Iran at Israel? Wala naman tayong kinalaman dun parang... tayo ba sinisisi ron? Mukhang ikaw Bakit ba tayo nadadamay tayo dyan? Oo nga, ewan ko ba. Ma'am Sinaida Dimaano, thank you po. Maraming salamat po at appreciate nyo ang mga kasuotan namin ni Kumbatsero. Alam mo, as much as possible po, pinipilit namin maging pogi sa harap nyo Nagbuhat pa ng kahit mainit ang panahon. Sa Oo. Thailand pala, meron ng 30 namatay dahil sa heat stroke, Kumbatsero. Naku po. Sobrang init, mukhang mas mainit doon ngayon sa Thailand kaysa dito sa atin. Kaya wag muna kayong pupunta ron sa Thailand. Thailand. Sa Bangkok na lang. Di ba doon din yun? Yan ang capital nun. Pero ang mumura ng mga packages ng tour package sa Thailand, Taiwan. Pwede bang PM is the key. Isipin mong 25,000, 30,000 all in na yun? All in na.
Baka naman papagurin ako niyan sa dami ng pupuntahan. Yun na nga. Talagang ayoko ng ganun. iikot ka ng gusto para masulit yung biyahe mo. Pwede bang... Saka nakakita ng ganun, kumbatsero. 25,000 all in? Oo, 25,000, 30,000. Kasama na yung aeroplano dyan? Kasama na aeroplano. Hindi naman. May pagkain pa. May pagkain? Oo. Grabe. Kasama, pwede bang puntahan yung mga sinasayawan ng mga ladyboy dyan? Mga ladyboy dyan sa... Yung mga yung dating... red light district nila sa Patpong. Patpong, yung dating mga lalaki na babae na ngayon. Babae na ngayon, kaya tawag ladyboy. Ladyboy, Ladyboy. Ayan, ako. Alamin natin kung interesado dyan ang ating Mama Cash agent, Sherwin Alfaro. Come in, Sherwin! Yes, katunying ka, Jerry, grabe, sikat na yung araw. Puti pa yung araw, sikat na. Ako hindi pa. Sikat ka, siyempre. Pero dito sa lokal ng Pateros, sikat na sikat ang 2x2 dahil may dumating dito. Ito, ayan, kapatid yung ayun na yung nakakabit na sticker. Dumami na sticker. Ba't itinabi ka doon sa bungo? May bungo Pero eto pinakasikat. Kuya, magandang umaga, pangalan niyo po. Magandang umaga po, Katunying, Jerry, Ervin Cunito po. Yung ng Pembo. Taga Pembo. Naunahan mo yung mga taga Pateros. Opo. Kasi nakita ko na sila. Kanina po ako nakikinig kay Angelo. Kay Angelo pa. Oo. Pwede bang makita yung face mo? Opo. Ayan. Yun! Naman pala. Ba't ba itinatago? Ba't ba itinatago yan? Hindi, nagiging maingat lang sa dami nga naman sakit pa rin ngayon. Sa bagay, at palagi ka ba nakatutok sa DZRH, Kuyang? Opo. At ano pa po rito mga programa tuwing umaga? Yung po kay Jerry, tsaka kay Katunying, tsaka kay Angelo. 2x2. Tsaka magandang umaga Pilipinas. Magandang umaga Pilipinas. 2x2, magandang umaga Pilipinas. Ang paborito mong programa tuwing umaga. Ito meron kang 1,000 pesos. Thank you, Katunying, Jerry. Yehey! Pampapogi dahil pogi ka na, kuya. Ito, dadagdagan pa natin kapogihan mo. Meron kang DZRH t-shirt. Salamat po sa DZRH. At syempre, meron pa kasama yan. Pampasaya. Ito ang pinakabigat na DZRH grocery bag. Salamat po ulit. Salamat po sa bigat. Dahil mapakabigat ito. Nabigatan ka, ha? Nabigatan. Imagine mo, may laman niyang mga dilata, bigas, at sa mga necessities na essential ngayong tag-init. Pero wala lang yung payong. Pero malapit na din tayo mamigay na payong dahil papainit, matindi na painit. Kaya naman, mamumigay na rin tayo ng payong sa susunod. Kaya naman, sa mga nais malala ng 1,000 pesos laging tumutok sa DZRH, baka kayo ng winner natin sa DZRH Mas Malakas from Arts number 6. Sherwin Batal para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Yehey! Ay, ating Annabel Tapalya, magandang morning! Kumusta ba si Katoy B? Paano ba nalalabanan ang init ng panahon? Birthday daw pala ni Macalelon, Quezon Mayor Nelson Trahe. Nelson Trahe. Macalelon sa Quezon. Macalelon, Quezon. Macalelon. Junri, saan ba ito? Taga rito ka ba? Si Junri Hidalgo po, Mayor, ang bumabati sa inyo. Ayan. Baka dyan Mayor Nelson Trahe. Nagumpisa yung Macalelon mong... Panot. Diyan pa nang galing yan, Mayor? Mayor Trahe, happy birthday. Saka si Alan Gatos. Birthday din ni Alan Gatos ngayon. Happy birthday. Happy birthday. Alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Friday, April 26, 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Mga opisyal ng pamahalaan natutulong sa ICC. Kakasuhan, sisibakin.
Kasong child at sexual abuse ni Pastor Apollo Kibuloy sa Davao inilipat na sa Metro Manila. Halos 30 milyong pisong halaga ng marijuana mula sa Thailand nasamsam ng Bureau of Customs sa Manila Port. Mahigit 100 cellphone na tangay sa isang gadget shop sa Laguna. Opisyal ng BIR na nasugatan sa ambush, hindi ang talagang target ayon sa PNP. Bureau of Fire Protection naglabas ng listahan ng mga bagay na hindi dapat iwanan sa sasakyan ngayon tag-init. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. 7:12, Engineer Tony Nanggel, 7:12 ang ating oras. Sa detalye ng ating mga balita, sinalakay ng 4 na armadong kalalakihan ng isang gadget store at tinangay ang mahigit sa 100 cellphone. Ito po ay dyan sa Barangay Bulilan Norte, Pila, Laguna. Ayon sa pulisya, tanghali ng pasukin ng 4 na sospek na nakasuot ng face mask ang A&D Gadgets Shop na nasa ikalawang palapag ng isang gusali. Kwento ng isa sa mga empleyado, pagpasok ng mga lalaki ay pinatanggal nila ang face mask pero tumanggi ito at biglang nagdeklara ng hold up. Ginapos silang lahat pati ang may-ari ng gadget shop at tinangay ang mahigit sa 100 cellphone na nagkakahalaga ng mahigit 2 milyong piso. Ayon sa pulisya, posibleng nagugat ang pang-hold up sa ginawang live selling nila bago ang insidente kung saan ay ipinakita nila ang mga bagong cellphone mula sa Hong Kong. Saan galing? Hong Kong. Sa Hong Kong. Napag-alaman din bagong establishmento pa lamang ang tindahan kaya't walang CCTV camera at wala ring security guard sa lugar. Hindi talaga target ng riding in tandem ang opisyal ng BIR sa nangyaring ambush sa Quezon City. Sa nakalap na impormasyon ng mga pulis, hindi si Revenue Officer 4 Alain Bustamante Ancheta ang punteriya ng gunman ng baril ng kanyang sasakyan sa Araneta Avenue. Ayon sa testigo, sadyang ang driver ni Ancheta na si Arvin Lacuesta ang itutumba ng mga sospek sa hindi pa matukoy na motibo. Ibang klase rin yun, ano? Yung driver lang ang target. Magugunit ang dead on arrival sa ospital si Lacuesta habang ligtas naman si Ancheta. Nasamsam ng mga tauhan ng Bureau of Customs ang mahigit sa 29 na milyong pisong halaga ng high-grade kush o marijuana sa isang shipment na dumating mula sa Thailand. Ayon kay Customs Commissioner Benvenido Rubio, dumating ang shipment noong April 12 at naka-consign kina Wilma Bulahagi at Erickson Bulahagi. Naglalaman ito ng 74 na kahon na idiniklarang household items, sapatos at mga motor parts. Sa nasabing bilang, 3 kahon ang nabuksan at nasuri at ang mga ito'y naglalaman ng pinatuyong dahon ng marijuana. 29.5 million pesos ang halaga. Pinuri naman ni Customs Commissioner Benvenido Rubio ang mga tauhan ng Bureau of Customs sa kanilang masigasig na pagganap ng kanilang tungkulin. Ayos ka bata. At pagtugon sa hamon ni Pangulong Bongbong Marcos na labanan ng pagpasok ng illegal na droga at mga smuggled na produkto sa bansa. Ayos Okay na. Ayos pinagtawanan pa. Dinagdagan pa kasi. Ayos na. Nagbabala ang Bureau of Fire Protection sa publiko sa mga bagay na hindi dapat na iniiwanan sa loob ng sasakyan. Oy, John. Bailon. Ngayon. Bailon ngayon. At saka Kuya Rene. Eto kasunod po ito ng pagkasunog ng 19 na sasakyan sa NAIA Terminal 3 Pay Parking na hinihinalang dahil sa grass fire. Kabilang po sa mga binanggit ng BFP na hindi dapat iniiwan sa sasakyan ay ang bottled water, flammable materials, electronics, alagang hayop. Huwag nyo iiwan. Akala ko naman yung alagang ito'y magiging cause ng sunog.
Di ba ang pinag-uusapan dyan ay magiging cause ng sunog? Nasali dito yung alagang hayop. Hindi naman talaga dapat. Hindi naman talaga dapat. Pero huwag nyo naman isama dito sa kwento na ito. Tuloy yung basa. Hindi ko na mabasa. Ayon kay Fire Superintendent Annalie Carvajal Atienza. Anong paliwanag niya sa aso? Unahin ko muna yung bote ng tubig. Ang bote ng tubig ay maaaring maging dahilan ng sunog kapag nasinaga ng araw. Tulad ng nangyayari kapag itinapat ang magnifying lens sa sinag ng araw. Ganun pala yun. Okay. Maaari namang mag-apoy o kaya ay sumabog ang gadget na may baterya tulad ng cellphone, camera at maging ang power banks. Matindi yan. Lalo na kapag nabilad sa araw. Wala, inalis na nila yung aso. Hinihintay mo naman ito. Ay, ni Paring Ray. Nakatutok naman, buti nakagano na. Wala na, hinahanap ko Nakapangalong baba. Hinihintay. Ano kaya paliwanag doon sa aso? Paano kaya pagmumula ng apoy yun? Mali ba nila kung yung nandun sa sasakyan ay dalawang aso. Maglalaro sila na apoy. Wala na. Mamaya na nga tayo magbalita. 7:17 ang ating oras. Teka, unahin na muna natin si Tito Boy. Tito Boy. Si Tito Boy na meron ding alagang aso. Ayan. RH39, Boy Gonzales, kumusta ba ang bentahan ng gulay sa Divisoria? Boy Gonzales, come in, boy! Matumal ang bentahan ng gulay dito sa Divisoria at kaya binibenta nila lamang nila ng palugi. Ang puhunan nila kagabi, yung mga titira night market dito sa Divisoria, 400 yung talong na 10 kilo yun, binilita na 40 pesos kada kilo. Ngayon, 200 pesos na lamang na ibinibenta nila itong mga vendor sa Divisoria. At ayon kay Aling Delia, ang matagal na vendor sa Divisoria, halos sa isang buwan na matumal kanilang benta ng gulay dito sa area. Yung sibuyas na maliliit, 200 pesos isang sakong maliit. Pumapatak ng 10 kilo yon, 20 pesos na lamang kada kilo ng sibuyas na ibinibenta. At ang yung siling gulay, yung silo na yung pansigang, yung siling pansigang. Pansigang, 10 piso na lamang, isang tali. Kaya ang napupunan ni Nanay Delia, magandang umaga po. Ilang araw na itong matumal yung benta nyo? Tapos po, bakit tumatumal? Walang pera ang tao. Kaya matumal. Diniklara na ni Nanay na wala pera. 20 pesos, nag-isa po na lang. Walang pera sa matumal. Hindi, yung lugi na ipunan nyo. Lugi na. Mangay kami ng tulong sa operation. DCR is operation tulong. Nakikinig naman si May Binauhan Ano ulit, Anthony? Nakikinig naman si May Binauhan. Walang problema kay May Binauhan niya. Operation. Kaya ngayon... Magkano nga kuha nila, Tito Boy? Magkano hango nila? Bakit sila malulugi kamo? Yung hango nila, nasa... Yung 400 na talong kagabi. Tatanong ko lang kay Nanay Delia. Nanay Delia, magkano po yung hango nyo yung talong? Halimbawa, yung kilo? Ang 400. Hindi na ubos, bilhin ka na lang ng 200. Palugi. Binibenta ng palugi. Kasi masisira nga. Oo, masisira. Mabubulok na yan. Ayun, yun nga. Kailang mapila na lang para hindi na may tapon. Oo, sayang nga yung naman. kamatis, Tito Boy, magkano yung kamatis? Kamatis ko? Ang kamatis malaki, yung big, 400. Ang small, 500. Ano po yan? Gano'n siyang kahon? 20 kilos. 20 kilos po. 20 kilos. Ang mura na rin ang kamatis, ha? Karton po. Yung silo na panigang po, magkano ba yan?
200 lang isang bundle, 10 kilo. 10 kilo, 200. Wholesale dyan talaga. eh, no? Wholesale. Ang mura, kumbatsero. Tapos, Yun. Ayan. So ganitong oras wala nang namimili, boy? Pero yung karamihan kasi mga nagpapasyonalan din niya kasi pagdating ng alas 5, yung ibang mga vendors sa iba't ibang palengke sa Maynila, nababarat na rin yung kanilang paninda. Kaya pagka mabili, alas 5 pa lamang na madaling araw, ubos na yung kanilang paninda. Pero ngayon, tanghali na. Ang dami pa. Ang dami pa, ano? Paninda. Oo. So parang buy one take one na. Parang ganun. Parang closing. Para lang wag masira, no? Bira. Pagka kasi hindi nila ibinenta ng sa puhunan, mabubulok lang, sayang yung kanila. Para mapakinabangan pa. Dahil sa mamayang hapon, magdaratingan uli yung mga bago na naman. Ng gulay galing sa Nueva Ecija. Kahit yung mga biyahero, Anthony Jerry, kapag hindi rin naubos, pinamimigay na lang yung gulay nila. Hindi daw pwedeng dalhin sa bodega o ibalik sa Nueva Ecija dahil sa mabubulok din. Mabubulok. Ano oras ba sila namimigay? Ano oras namimigay? Tuwing madaling araw, bandang alas 4, alas 5. Kaya alas 4, alas 5, kapag bibili ka ng gulay, lalo na yung mga vendors sa iba't ibang palengke na namimili rin sa Divisoria, mas magandang pumunta ng bandang madaling araw na ganyan. Kasi baka pagka pumunta ka na medyo tanghali na, napagpilian na yung mabibili. Ayos. Thank you, boy. Sitwasyon na babala dito sa Divisoria para sa kauna-unahang Pilipinas DCRH. Ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Tulad niyan, kumbatsero, no? Ito hamunin na natin ang Department of Agriculture, ang mga local government units. Yung Kadiwa store maganda. Mura ang kita mo, kumbatsero. Laking kamurahan. Kung galing ng probinsya yan, ibibiyahe, makakarating ng Divisoria, mura pa din. Mura pa rin. Tapos ibebenta ng wholesale para sa mga vendor at mga palengke dito sa Metro Manila. Ayun, kaya nagkakapatong-patong, tumataas po ang presyo. Pero kung ang gagawin po ng LGU at ng Department of Agriculture o ng kasama na ang DTI, yung Kadiwa stores ay damihan nila. Sabihin natin lahat ng barangay may Kadiwa stores, kumbatsero. Mahirap ba yun? Kaya nga Mahirap ba yun? Lahat ng barangay may Kadiwa stores. Oo. Para merong available sa ating mga kababayan talaga na kahit na produktong agrikultural. Kahit na doon na lang humango sa Divisoria, mura pa rin yan. Katulad nito, halos ipamigay na nung ni Nanang yung tinda niya. Kung siseryosohin paraan ito, lang talaga. Paraan lang. Kailangan lang political will talaga. Political will. Mr. President, yun ang dapat. Kasi ang ganda na nung kadiwa ng Pangulo na yun Kailangan ilang bayan. Ngayon, hindi na natin naririnig yung kadiwa. Wala na. Paano yun? Press release lang ba yun? Nako. Gawin ninyo yun. Sayang. Kung gusto ninyong maramdaman ng tao ang mas mababang presyo, na meron naman talagang mababang presyo halimbawa, yung ang sasagutin na ng gobyerno ay yung hauling. Yung bang pagbibiyahe logistics, kumbatsero. Mula do sa bukid, ang gobyerno na ang gumastos. Total, mahilig kayong gumastos. Ang gumastos, papunta sa mga tindahan na yan. Ang laki na matitipid. Marami pong inaani ngayon ang mga magsasaka natin ng gulay, lalo kikita ang magsasaka, mabibili ng mura ng mga consumers ang mga agricultural products. Hindi ho press release yan baka nalimutan ni Kadiwa na store. Buksan nyo, damihan nyo. Dagdagan pa yan. Ay nako. Susunod! Dito po. Isang guro, nagpanggap na doktor. Bakit? Arestado, bakit? Guro ka na, magpanggap ka pang doktor? At ano ba ang showbiz natin? Meron ba tayo dyan? Wala.
Andiyan ba si Morley, Greg? Hindi na raw umasa. Hindi, natawag naman siya kahapon. Hindi naman matampuhin niya si Morley pa. Si Morley pa. Si Greg siguro magtatampo, pero si Morley. Wala. Napaka-understanding yan. Alam niyang commercial load natin, kumbachero. Pagsasanib daw ng pwersa ng ABS-CBN at All TV ay ikinatuwa ng mga artista at manggagawa. Ayun. Talaga naman. Good news yan. Yan! At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. 7:26. This time check is brought to you by ACM at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Hi! Narito pa ho kami. 7:35 ang ating oras. Tuloy ang mga pangunahing balita. Posibleng maharap sa parusa ang mga aktibong opisyal at tauhan ng PNP na mapapatunayang nakikipag-ugnayan sa International Criminal Court hinggil sa war on drugs ng Duterte administration. Ito ang babala ni Assistant Secretary Maiko Clavano ng Department of Justice kasunod ng ibinunyag ang pagbubunyag ni dating Senator Antonio Trillanes na mayroong 50 mga dati at kasalukuyang opisyal ng polis na nakipag-usap sa ICC. Ayon kay Clavano, ipinagbabawal ng palasyo sa lahat ng kawani ng gobyerno na makipagtulungan sa ICC. Kaya kung sakaling may sumuay ay tiyak na mananagot. Una nang nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na hindi kinikilala ng gobyerno ang ICC dahil sa umiiral na proseso ng batas at hustisya sa bansa. Pinagbigyan ng Korte Suprema ang hiling ng Department of Justice na mailipat sa Metro Manila ang mga kaso ni Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City. Kinumpirma ni Justice Assistant Secretary Maiko Clavano na nailipat na sa Pasig City ang mga kasong sexual at child abuse ni Kibuloy. Pero kalaunan ay sinabi ni Clavano na imbes na sa Pasig ay maaaring sa Quezon City na ilipat ang mga kaso dahil congested na sa Pasig City. Unang hiniling ng DOJ sa Supreme Court na mailipat ang mga kaso para isang team ng prosecutor na lamang ang hahawak dito. Samantala, humiling din ang mga prosecutor sa korte ng hold departure order laban kay Kibuloy. Ito matik yan, kumbachero. Matik yan. Pagka nag-issue ng arrest warrant, kasunod yan, nag-i-issue na rin ng HDO ang husgado. Yun talaga. Samantala, arestado ang isang 50 anyos na guro na nagpanggap na doktor diyan sa bayan ng Dalaguete, Southern Cebu. Kinilala ang suspect na si Antonio Habunilio Alpechi, isang licensed teacher at residente ng Zamboanga City. Lumabas sa investigasyon ng pulisya na noong Oktubre ng nakaraang taon pa nag-apply online si Alpechi bilang isang rural health physician sa bayan ng Dalaguete. Natanggap siya sa trabaho gamit ang mga peking dokumento at credentials na manoy nakuha pa niya mula sa mga kilalang paaralan sa Pilipinas at sa London. Aba. Sa recto kaya nagpagawa, Malamang. Nagtrabaho si Alpechi sa Rural Health Unit pero kalaunan ay nadiskubre ng Human Resource Department ang kanyang mga pekeng dokumento. Nabigo ang suspect na magpakita ng kaukulang dokumento na magpapatunay ng kanyang propesyon, kaya't ito'y inaresto at ngayon naharap sa kasong usurpation of authority. Mabutit hindi nag-opera. Yun ang hindi na tuksong mag-opera. Oo nga, no? Gusto pala niyang maging doktor. Teacher ang tinapos. Ang dinoktor, dokumento ang dinoktor. Iba yan natutunan mo, sir, ha? Oo. Inaanunsyo pala ng Civil Service Commission na kung kayo po ay nagtapos sa kolehiyo na meron po kayong honors, halimbawa kayo magna cum laude, summa cum laude o kaya cum laude, ay hindi na daw po ninyo kailangan ng Civil Service Exam. Yun, totoo yan. So, inikayat po ng CSC ang mga matatalino na pumasok sa gobyerno. Na magtrabaho sa gobyerno. Hindi na po, ulitin po natin, hindi na po i-require ng Civil Service Exam. Pag may honor. Pag may honor. Pa yung most courteous.
Saka yung most punctual. Hindi ba kasama yan, ma'am? Yung Chairman Nograles, Carlos Nograles, yung po bang yung loyalty award. Sana naman may kunting konsiderasyon naman. So yun lang may magna cum laude, Latin honors, summa cum laude. Ayun, yung tatlo lang. Ayan. Yung mga dean's lister pero hindi naman naging cum laude, hindi rin daw uubra kung bachero. Gerard, ayusin mo yan, ha? Ayan, dapat cum laude, ha? Oo. Saka yung mga nag-exam dapat puro 4 ang grade mo. Aba, ako 3. Ako. Hindi, may mga eskwelahan na baliktad eh. Ang Ateneo kasi, halimbawa, ang Lasal. pinakamataas niya, Lasal, mataas yung 5, ang mababa ay 1. Sa iba, 1 ang mataas. Hindi nyo na itatanong. 75 pa noon, yung panahon namin. Hindi nyo na itatanong. Pasang-awa. Academic scholar to si Katonying. Yun. Konti yabang. Marami po kasing kumukuha ng civil service exam, ilang beses na, hindi makapasa-pasa. Totoo yan. Siguro dahil ninenervyos, mga ganun eh. Sabi naman nung isang nakausap kong nag-civil service exam, ba't kaya marami hindi pumapasa? Bakit kaya ako? Ang dadali lang naman ganun tanong. Nape-pressure nga yung iba. Nape-pressure. Na masyadong nagpapanik sa oras, siguro lalo yung matatanda na. O kaya kinakabahan talaga. Ako, baka hindi ako pumasa. Yun. Huwag kayong kabahan. Gayahin nyo kami. Hindi nag-review bago mag-exam. Alas 7:40 na ng umaga. Masamang balita, patay ang 12 taong gulang na paslit habang sugatan ng kapatid nitong 4 na taong gulang matapos silang pagsasaksakin ng sariling ama sa Cagayan de Oro City. Agad na naaresto ng mga otoridad ang 30 taong gulang na sospek at na-recover ang isang gunting na ginamit sa pagpatay sa mga anak. Ayon sa ina ng mga biktima, posibleng nag-ugat ito sa kanilang pagtatalo dahil sa selos. Dead on the spot ang 2 taong gulang na batang lalaki habang kasalukuyang nagpapagaling naman ang kanyang kapatid na babae na nagtamo ng sugat sa leeg at ibang bahagi ng katawan. Samantala, humihingi naman ng tawad ang ama sa nagawang kasalanan at inaming wala daw siya sa tamang pag-iisip ng gawin ang krimen. Patay din ang isang ginang habang sugatan ng kanyang anak ng hagisan ng granada ang sinasakyan nilang truck sa Panabo, Davao del Norte. Nangyari ang insidente sa Purok Pantukan, Barangay JP Laurel, dakong alas 7 ng gabi. Batay sa investigasyon, sakay ng motorsiklo ang naghagis ng granada sa truck at ito sumabog. Kinilalang nasawi na si Loretta Abapo, 56 anyos, taga Davao del Sur, habang sugatan ng kanyang anak na si Yoshihito, Japanese. Patuloy na iniimbestigahan kung sino ang suspect at ang motibo sa pagpapasabog sa truck. Umapila sa publiko ang Department of Justice na magkaroon ng pasensya sa kaso ni dating Negros Oriental Congressman Arnie Teves at dating Bucor Chief Gerald Bantag. Pagtiyak ng DOJ, ginagawa daw po nila ang lahat ng paraan upang mapanagot sina Teves at Bantag sa pamamagitan ng legal na proseso. Binigyan din ni DOJ ASEC Miko Clavano na hawak naman ng Timor-Leste Police si Teves at inihintay na ng gobyerno ang desisyon ng korte doon para sa kanyang extradition. Sinabi ni Clavano na hindi naman humihinto ang mga otoridad sa pagtugis kay Bantag na ilang beses na ring pinuntahan sa mga lugar na posibleng pagtaguan ito. Kaya naman humihingi ng dagdag na pasensya si Clavano sa publiko, wag daw mainip at darating din ang araw na matitiklo ang mga ito. Muling kakalampagin ng grupo ng mga manggagawa ang Kongreso sa pagsasabatas ng 1.50 pesos na 150 pisong daily wage hike. Ayon sa National Wage Coalition, ito ang magiging sentro ng kanilang Labor Day rally sa susunod na linggo. Git ng koalisyon, hindi na kinakaya ng mga manggagawa ang mataas na presyo ng mga bilihin na hindi rin akma ang kasalukuyang halaga ng sweldo. Sa ibayong dagat, sumampa na sa 30 ang nasawi dahil sa heat stroke ngayong taon pa lamang dala ng matinding init ng panahon sa Thailand.
Nagpalabas na ang Bangkok ng extreme heat warning dahil sa posibleng paglala ng sitwasyon. Dala ng tinatayang pagpalo sa 52 degrees Celsius ng heat index sa lugar. Grabe. Mula rito nagpakalat na ang gobyerno ng nasa 30 aircrafts para sa cloud seeding operation sa lahat ng 77 probinsya sa bansa upang maibsan ang epekto ng matinding tag-init doon. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Ay, magandang morning kay Kanilda Season, ka Ed. Magandang morning dyan sa Bohol. Love daw from Bohol. Love ya. Love ya. At si Manong Jess Las Marias ay binabati ang kanyang apo na si Ethan Lee Las Marias ng happy birthday. Ayan. Ay, mga taga PMA Maringal Class of 1988, magandang morning. Sabi ni Admiral Adeluis Bordado, baka taga Bicol siya. Yung aso sa Bicol ay usok sa Tagalog. Ganun ba? Aso siguro yun, aso. Hindi, alagang hayop ang sabi. Kaya nga eh. Alagang hayop eh. At ay, maraming salamat kay Kuya Leo na nanonood sa atin ngayon. At yung mga tagapanood natin na natutuwa naman, yung bang sumasaya kapag nakikinig po sa atin. Thank you very much. Thank you. Yun naman ang gusto namin. Tulad ni Telma. Napasaya kayo. Ni Telma Reyes, nakakatuwa kayong dalawa. Taga Porac, Pampanga daw, sobra init. Si Jaime Tan, nakukyutang ka sa akin tumawa. Aba, Gusto mo ang pisilin yung pisngi ko? Labya. Labya. Wala yang kumla cum laude, sabi nitong si Yuki Verse. Bakit? Yung kamag-anak daw, basa kamag-anak o may kakilala sa munisipyo. Pero totoo rin yung sinasabi siguro ni Yuki Verse na yan, dahil sa meron talagang nakakapasok sa pamamagitan ng kung sino ang kakilala. Pero ang tinutukoy natin dito, yung eligibility. It's not what you know, but whom you know. Yan, yun ang nakakalungkot yun. Nakakalungkot yun. Mali yun. Pero ang binabanggit po dito ng CSC, yun talagang eligibility. Lamang kapag ka-eligible ka. Eto, yan pala matagal na, kumpatsero. 1976 pa na Presidential Decree 907 ni dating Pangulong Macoy. Ferdinand Marcos, yung exemption sa civil service ng mga college honor graduates. Sabi ni Attorney Ronnie Heron. Ganun pala. Buti pinaalala mo sa atin, Attorney Ronnie Heron. Saka yung iba pa, yung halimbawa engineer ka. O kaya ay doktor ka. Ayan, hindi ka na nangangailangan ng civil service eligibility. Kung teacher ka, board passer ka, hindi na kailangan ng kasi nag-exam na yon. Meron na siyang exam. Reporter, media. Dapat nag-exam din yan. Nag-exam din kami sa KBP. Di ba? Mother, bakit wala tayo? Nag-exam din tayo sa KBP. Pakisabi nga kay Attorney Reg saka kay President Bossing Junik daw. Ayan. Di ba tayo eligible na sa civil service? Si Ronnie Eclarinal nanonood sa Taylorsville, Utah. Sabi niya, Labya. Utah. Pero sabi ni Hazel, kapatid ko board passer at eligible, pero hindi makapasok sa government. Ganon. Walang kilala, ganon. Pero hindi, dapat priority ng gobyerno sa highly qualified sa position. Yan ang una. Yun ang unang ipaghahampasan ninyo. Eligible ako At ito ako, cum laude ako. Cum laude ako Hindi ba ako kilala? Hindi, sino ka ba? Ito na ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Medyo inuubo-ubo ako dahil sa sobrang init ng panahon. Oo nga. Mag-iingat ka, Morley Kumusta ba BP mo? Natutuyo sa likod ko ang pawis. Magdadala ka lagi ng good morning towel. Good morning towel. Napakainit ng panahon. Ayan, nakatutok
nga sa akin yung ventilator ngayon. Anyway, marami ang natuwa dahil sa pagsasabi na ng All TV at ABS-CBN. Hindi lang ng mga artista, kundi pati ng mga kawani. Kahapon nga, ikausap ko yung mga kasamahan ko dati dyan sa ating dating istasyon, ABS-CBN, at natutuwa ang ating mga kasamahan dahil muli silang magkakaroon ng panibagong show sa All TV, sa pagsasanib ng All TV at ng ABS-CBN. Well, hindi lang din ang mga kawani ang natutuwa, maging ang mga artista, dahil this time ay hindi na sila makikisama lang sa GMA, kundi magkakaroon na muli sila ng sariling identity mula sa All TV at ABS-CBN. Well, sa totoo lang, magandang sinyalis ito sa pagsalubong nga para sa 2025 dahil sa totoo lang, ang tanging kalaban lang naman talaga ng GMA ay ang ABS-CBN sa paggawa ng mga magagandang programa. Iyan ang ating DZRH Obisates News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alin, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Babu! Uy, Justice Joseph Lopez. Birthday ba niya ngayon? Justice J-Lo, birthday pala. Ikaw, Justice J-Lo, ha? Wala ka man lang kakibu-kibu, ha? Tahimik si Justice, ha? O, doon pa sa mga wala naman lakad dyan at na magagawi kayo sa Padre Paura, wag mo kayong pupunta dahil wala po sa Supreme Court si Justice, nasa Baguio. Ang summer session, kumbachero, ng Supreme Court Baguio. ay sa Baguio City. Yun. At congratulations in advance sa ikakasal na sina Bien and Yuela. Bien and Yuela. Congratulations and best wishes. Best wishes. Ano ba handa? Aba, wala ba tayo yan, Dr. Chay, Dr. Cynthia, at kay General Bart Bustamante, ang mga proud parents. Yun. Pangunahing balita sa kalusugan. Sa tuwing mainit ang panahon ay naghahanap tayo ng pagkain na makatutulong sa pagpapalamig ng ating pakiramdam gaya ng sorbetes, di ba? Ice cream, smoothies, inuming may yelo. Ngayon yung usong-uso, yung milk tea. Milk tea, di ba? Usong-uso yan ngayon. Sobrang tamis yan. Pero alam nyo ba na ang pagkain daw po ng sili, Sili ay nakakatulong din upang malamigan ang ating pakiramdam? Sili? Malalamigan ng pakiramdam? Sino ba nagsabi nito? Ano ba yan? Ayon kay Sister Elaine Apit, kaya naman pala. Kaya naman pala. Isang Bicolana pala nagsulat dito. Yan ang pampalamig niya. Hinit? Makakanyos. Sa tuwing kumakain daw ang tao ng mga maaanghang na pagkain ay tumataas ng temperatura ng katawan nito at pumapantay sa temperatura na nararamdaman sa labas. Nagiging dahilan ito upang pagpawisan ng tao na nakapagpapababa naman ng temperatura ng katawan. Yun. At nagre-resulta sa mas malamig na pakiramdam kapag lumabas na ang pawis. Ayon sa mga eksperto, mas mainam pa ang pagkain ng sili kaysa sa pagkain ng ice cream at malalamig na pagkain na may short-term cooling effect. Nagdatid po ng kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Ay, ating Ninya Taduran. Ay, nasaan na ba si... nasa DAR nga pala si Yusek. Yusek nga pala. Tatahi-tahimik ka. Laban tayo dyan, Yusek. Lagi raw siyang nakatutok. 24 oras. Ayan, magandang morning din pala kay Kuya Wilford Wong. Nasa Department of Budget and Management pala si Kuya Wilford Wong. At sila yung kausap ng Pangulo tungkol dun sa extension. Sina Secretary Amina Pangandaman tungkol sa extension na 1 taon ng mga JO, mga job orders. At saka mga
mga contractual employees. Kung kumbatsero, tinitingnan ko mabuti yung statement. Wala mukhang hindi kasama yung LGU national government lang yan. Oo. Pasensya na kayo at gusto ko sana kayo isali sa kwentuhan Oo. Kaya lang, mukhang sa national government yan dahil sa local depende yan sa sa LGU. Tama depende sa mayor at sa pangangailangan ng kanilang lokalidad. Ang pinakamarami pala, ang isa sa pinakamaraming may contractual at job orders kumbatsero ay itong DPWH. Dami Oo, dahil nga sa mga nagtatrabaho sa mga public works projects nila. Kaya yung mga kakaba-kaba dyan, baka kayo ay mawalan ng trabaho. May extension kayo. 1 more year. Ayan. Babalikan ho natin yung sitwasyon dyan sa Apolonio Samson QC, yung lugar na pabalik-balik na nawawala ng kuryente. Pero sandali po lamang, 6 na minuto na lang, 8:00 na. Actimed Quality Generics. Mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Hi! Uy, Kuyang Elmer ngo, magandang morning. Baka may mga kailangan na kayong ipaayos sa mga bahay nyo tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Kaya para sa eleganting bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na! At sa tindi ng init ng panahon ngayon, masarap maglublob. Kung gusto niyo pong maglublob at nandito lang naman kayo sa Metro Manila, bumiyahe kayo papuntang Subic. Hanapin niyo po yung ASEA. Hindi pa ba fully booked, Kuyang Romel City? Yun ang problema. Punta muna pala kayo sa website nila. At kasi baka ang daming nagpupunta Totoo. Pero ang kagandahan, mukhang dumadami yung mga day tour. Parang day tour lang kumbatsero. So sa daytime, maglulublob lang doon. Ang ganda pa naman ng tawag sa pool nila doon? Infinity Pool. Infinity Pool. Pag ayaw mo na sa Infinity Pool, maglublob ka dun sa beach. Si Asik Eli Cruz nga nung mapunta ron na-amaze meron palang ganito. Iba pala kayong ASEA. Iba talaga ang ASEA. Ano pa hinihintay nyo? Sakay na! Ay, hindi pala. Taran! Kapag papunta ko kayo doon, madadaanan yung mga bukirin. Ayan. Mga bukid. May mga nag-aani po dyan. O kaya yung iba dyan, meron nang naglilinis ng bukid para po sa paghahanda ng taniman. So, anong gagawin nyo? Pitikan nyo na. Huwag yung tingnan lang. Pitikan ninyo. Picturean ninyo, ibig sabihin. Picturean ninyo. At hindi lang yan, pati po ang ating mga mangingisda. Picturean po nyo. Ang nangihikayat po sa inyo para picturean yan, yung mga sitwasyon, yung mga lugar na may mga nag-aani, sa lupa o sa dagat. Yes. Yan po ipanawagan ni Chairman Altenco ng PAGCOR. Sabi ho niya kasi, ang dami namin pera. Ang dami nila nakukolekta. Pero hindi kami makakolekta. 100,000 pesos sa 8 mananalo sa conventional category. At doon naman po sa kung kayo may drone, sali na drone. Drone category sa kayong pong mobile, mananalo po kayo ng 50,000 piso. Ayan. Matindi. 16 naman ang mananalo doon. At 16 years old pataas, ay pwede nang sumali. Puntahan nun ninyo yung website ng PAGCOR para sa iba pang mga detalye. Pinabati natin ang mga taga-lokal ng San Mariano ng happy 91st anniversary. Happy anniversary. Swerte naman. Pumunta doon kahapon kumbatsero si Kuya Arnel Tumanan. Magandang umaga po sa inyo. At muli, happy anniversary sa San Mariano, 91st anniversary. Naka-link din yung mga taga Pulong Malaki. 87th anniversary naman nila. Ayun. Mga naman kaswerte, nakabiyaya. Ayun. Ay, ingat-ingat mga kababayan, lalo na sa sobrang init. Yung payo namin sa inyo kanina, kapag bigla nag-brownout sa inyong lugar, sa kainitan ng panahon, anong gagawin? SM!
Yun, pagka may SM kayo malapit. Hindi Takbo sa mall. Hindi po nyo kailangan na bumili. Basta may pamasahe lang po kayo. Makarating lang po kayo sa SM. Talaga naman. Opo, wala namang manghuhuli sa inyo doon. Kunwari nagwi-window shopping. Nagwi-window shopping. Ang kagandahan kasi sa SM Combachero, kasama sila doon sa proyekto ng Meralco saka ng yung uninterruptible program. Basta pag nag-brown out, gagamitin nila yung kanilang mga generator. Ang totoo kong Bachero, kahit hindi pa pala nagwa-brown out, kumakalas yung iba nila sa pag numinipis yung supply, kumakalas sila sa main line at gagamitin nila ang kanilang generator. Ayun. Pero yung nangyari ho dyan sa Apolonio Samson QC, hindi ho dahil sa manipis na supply yan. Baka manipis na kawad. Kaya't yan ay aaksyonan na ng Meralco. At mamaya may report pa ulit dyan si RH5 Val Gonzalez. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Love ya!